etong pera na ito, hindi lang sa isang nangungontrata. Sa tingin ko po, Your Honor, maaari po. Nandun ka, di ba? Dumating lang po ako, Your Honor, dyan po sa lugar na yan. Dumating ka doon, nakita mo yung pera, nakita mo rin yung mga contractor, I assume, kasi sinabi mo, kaibigan mo yung iba. Kilala ko po, yes, Your Honor. Bakit ang daming pera sa mesa kung hindi naman cash ang bayad sa contractor? Kung makikita nyo po, dito po sa bandang right side, nandyan po yung mga kahon. Diyan po nanggaling yung mga pera na dinedeliver ni Sally na pinapa-follow up sa akin ni boss. Yan po yung pera na yon dahil kailangan na daw po ng para sa commitment. At kanino mapupunta yung pera na yan? Hindi ko po alam kung sino kausap ng boss ko. Basta yan po, pinalatag lang. Mr. Alcantara, kanina nung tinatanong ka, ilang taon na po kayo nasa DPWH? Since 1994 po, Your Honor. Since 1994, nasa DPWH na kayo, nagsimula kayo as... Laborer 1, Laborer 2, Engineer 1, Engineer 2. So mula from the ranks, from Laborer 1, naging DE kayo. Yes, Your Honor. And we can assume, safely assume that you are familiar with all the processes, procedures, rules, and regulations of being implemented by the DPWH. Yes, Your Honor. Okay. So alam mo yung bawal, alam mo yung hindi. Kanina, may pinakitang picture. Pwede i-flash ulit natin yung picture na madaming pera. Mr. Chair. Andiyan pa ba yung picture ng madaming pera? Marami pong litrato na maraming pera. So, Yung pinakamarami po. Yung napuno yung halos buong mesa. Yan. Okay. Mr. Alcantara, saan po ito? Saan pong lugar? Tingin ko po doon po sa bahay po nung isang nangongontrata po. Yung bahay nung nangongontrata. At ayon sa salaysay sa sinabi mo kanina, etong pera na ito, hindi lang sa isang nangongontrata. Sa tingin ko po, Your Honor, maaari po. Nandun ka, di ba? Dumating lang po ako, Your Honor, dyan po sa lugar na yan. Dumating ka doon, nakita mo yung pera, nakita mo rin yung mga contractor, I assume, kasi sinabi mo, kaibigan mo yung iba. Kilala ko po, yes, Your Honor. Kilala mo. So, mga ilan ang contractor na nandun? Tingin ko po, mga 4 po or 5 po sila. Tingin ko lang po, Your Honor. 5 sila. Kanina, nung tinatanong ko si Mr. Diskaya, paano siya binabayaran, ang sabi niya, pag natapos yung proyekto, idinideposito sa kumpanya nila. Tama, mali? Ganon yung nagbabayad ba kayo ng cash? Hindi po, through ELDA po, Your Honor. Bakit ang daming pera sa mesa kung hindi naman cash ang bayad sa kontraktor? Yan po, Your Honor, gaya po ng nasabi ko, yung pong, hindi ko po kasi alam ito na arrangement po nila, no? Nung totoong may-ari ng lisensya, saka yun po yung gumawa. Now, Opo. sinabi mo kanina that from all those years of serving the DPWH, galing sa Laborer 1 hanggang naging district engineer ka na, you are very well aware of yung mga patakaran na lituntunin ng DPWH. Yes, Your Honor. Legal ba mag-subcontract? Hindi po, Your Honor. Legal ba yung manghiram ng lisensya? Hindi po, Your Honor. Pero nandun ka. Your At Honor, kilala mo lahat nung nandun. Your Honor, hindi ko po kasi alam kung ano po ang arrangement nila, kung sila po yung mag-partner, joint venture, o nanghiram lang po. Hindi ko po kasi alam kung ano arrangement po nila, Your Honor. Pwede ba naman yun? Sa tagal-tagal mo doon at may nagbibid, maaari ba namang... dahil pagka nagbid sila, malalaman mo kung joint venture yung kumpanyang nagbid o isang kumpanya lang. Hindi ba gano'n yun? Your Honor, hindi po ako member po ng BAC, Your Honor. Kahit hindi ka member ng BAC,
Pwede ba namang hindi mo malaman kung kanino na-award yung isang proyekto? Dumadaan po sa akin yung mga recommendation po, Your Honor. Oh, Pinipirma. di malalaman mo kung joint venture. Kasi kung joint venture yung kumpanya, may dalawang kumpanya na nagsama, tapos pipirma ka sa kontrata. Hindi ko naman po lahat na nare-review na po yan, Your Honor, pagdating po sa akin. Yeah, isn't that part of your responsibility to review contracts which are awarded, lalong-lalo na pagka ang amount ng kontrata ay napakalaki dahil just looking at that picture na napakadaming pera, baka lalampas na 100 milyon yung nandun tapos hindi nyo tinitignan. Your Honor, Ako nga, barya-barya lang, binabasa ko. Your Honor, kasi po, it was recommended already by the back. Naniniwala po ako dun sa recommendation po nila, Your Honor. But even if it was recommended by the back, isn't it your responsibility as the district engineer to make sure of the accuracy of what is being paid at kung kanino mapupunta yung pera? Yes, Your Honor. Na-admit ko po yung may pagkukulang ako because I rely on the signature of my personnel, Your Honor. Now, knowing na merong hatian o kaya merong nangungontrata who is not qualified to contract with the government at nanghihiram lang ng lisensya, isn't it your duty to report it? Your Honor, hindi ko po kasi alam ang arrangement nila. Unang-una po, Whether you know kung ano yung arrangement nila o hindi, isn't it your responsibility to report any wrongdoing? yes, Your Honor. How many times have you reported the same? Yun lang po yung pangyayari na witness ko po yung ganyang bayaran po nila, Your Honor. So you have never reported an incident? Yes, Your Honor. Thank you. Engineer Bryce, Wrap up, please. Yes, Your may I know Honor. kung ilang beses nagkakaroon ng ganyang klaseng hatian? Pwede paki-flash puli yung picture. Pwede na. Please flash the yung may picture, pera please. po. Yung maraming pera po. Hindi po, yung kanina yung pinakita po niya, no? Tinignan, yan. Kung makikita nyo po, dito po sa bandang right side, nandyan po yung mga kahon. Diyan po nanggaling yung mga pera na dinedeliver ni Sally na pinapa-follow up sa akin ni boss. Yan po yung pera na yon dahil kailangan na daw po ng para sa commitment. At kanino mapupunta yung pera na yan? Hindi ko po alam kung sino kausap ng boss ko. Basta yan po, pinalatag lang po Hindi, dyan. pero bayad ba yan sa kontraktor? Hindi po. Okay. Sige. Meron ba bang susunod na picture? Okay. Now, so hindi lang minsan nangyari yan. Yes, Your Honor. And I'm sure you're aware kung saan galing yan. Kung galing ba yan sa proyekto, tama o mali? Sa pagkakatanda ko po, sa project po yan galing. Kung galing sa proyekto yung mga ganyan at hindi lang minsan nangyari, I'm sure pagka na-identify natin kung ano yung proyekto, malalaman natin kung Yes po. saan lugar yon. Tama, mali? Yes po, Your Honor. And sino yung maaaring maging involved? Yes po, Your Honor. Meron ka bang listahan? Hindi ko po matandaan pero susubukan ko pong hanapin sa mga files ko, Your Honor. Talking about the listahan, Mr. Diskaya, yung sinabi mo kanina, yung iba nakakaharap mong personal, yung iba sinasabi lang sa'yo. Yung iba, sabi mo, kinukonfirm lang sa telepono. Meron ka bang, napanood ko sa Senate, sinabi mo meron kang ledger. Meron po, Your Honor. Meron ka rin bang record ng mga number o palitan nyo ng mga messages ng kung sino man ang nakakausap mo?
Yes po, yung mga tao po nila at minsan kino-confirm ko po. Kasi ito, kagaya ng sinabi ko, kung hindi mo nakausap ng personal, yung pagpupuntahan ng sinasabi mong pera, that is hearsay at most. But, kung mapoprovide mo yung number o a text message ng palitan nyo, then that would be more solid proof na totoo nga hindi hearsay o napunta nga dun sa taong sinasabi mong pagpupuntahan ng pera. Tama, mali. Yes po, Your Honor. And do you have the same? Minsan po, tawag lang po yung honor at saka iba naman po yung okay na. Ibig sabihin, hindi na po pinahihirapan sa implementation. Last question, please. Well, I think one of my point, I just want to put it on record as stated by Mr. Diskaya, meron siya mga taong nakaharap, merong mga hindi nakaharap. Because I just want to establish the fact that may mga taong hindi nakaharap na maaaring ginamit lang yung pangalan. Kaya ang gusto ko is for you to provide and establish na yung mga sinasabi mo is not mere hearsay. And the only way you could do it is to submit proof na yung sinasabi mong pagpupuntahan ng pera o yung nagsabing mang nanghihingi, siya nga yung nanghihingi. Your Honor, ano po, hindi sila pumipirma sa ledger, hindi po pumipirma. Kadalasan po, cash lang talaga. What about yung telephone number? Meron din naman po. Picture na kasama yung mga tao. Ayaw po nilang magpa-picture na kasama ang tao, bawal po. Okay. No further question, Mr. Mr. Chair,